Maayong gabi sa atong tanan mga kaigsuunan. Welcome sa atong Daily Dose of God's Word. Another night nga kita mag-uban alang sa pagtuon sa pulong sa atong buhi nga Dios. So karon mga kaigsuunan ato kining pagasugdan pinaagi sa usa ka awit. Ang gugma sa Diyos, niyanindugan ko, di matupran sa kalibutan. Kaya ko iyang di tubos ni Jesus, dito sa krus sa Kalbaryo. Sa bungtod sa Kalbaryo, iya kong gipasaylo ang akong lunan, ni Jesus gipasan dito sa krus sa Kalbaryo. Naganto siya sa tunog ug labon, di mailan sa iyang gugma. O giludan ko siya sa dakong kataha, ang akong Ginoong Jesus. Sa bungtod sa Kalbaryo, iya kong gipasaylo ang akong lunan, ni Jesus gipasan dito sa krus sa Kalbaryo. Amen. Thank you for that wonderful song. And by this time mga kaigsuunan, let us read the Bible. Atong basahon ang atong mga Bible palihog in the book of Micah, mga kaigsuunan, Micah chapter 6. And we will be reading the first 8 verses sa book of Micah, mga kaigsuunan. So the Bible says in the book of Micah chapter 6 verse 1 to 8. Verse 1, Hear ye now what the Lord saith. Arise, contend thou before the mountains, and let the hills hear thy voice. Hear ye, O mountains, the Lord's controversy, and ye strong foundation of the earth. For the Lord hath a controversy with his people, and he will plead with Israel. O my people, what have I done to thee? And wherein have I wearied thee? Testify against me. For I brought thee up out of the land of Egypt, and redeemed thee out of the house of servants. And I sent before thee Moses, Aaron, and Miriam. O my people, remember now what Balak king of Moab consulted, and what Balaam the son of Beor answered him from Shittim unto Gilgal, that ye may know the righteousness of the Lord. Wherewith shall I come before the Lord, and bow myself before the high God? Shall I come before him with burnt offering, with calves of a year old? Will the Lord please with thousands of rams, or with 10,000 of rivers of oil? Shall I give my firstborn my transgression, the fruit of my body for the sin of my soul? He hath shewed thee, O man, what is good, and what that the Lord required of thee, but to do justly, and to love mercy, and to walk humbly with thy God. Let's pray. Father in heaven,
salamat kay Ginoo sa paghatag og kahigayunan nga among matun-an ang imong pulong karon Lord. Ginoo, pagkahilabihan kayong importante nga pahinumdom ang writings ni Prophet Micah Ginong Dios. I pray Lord nga ang maong butang nga among pagbasahon karon imong pulong makahatag yun kanamo Ginong Dios og kalig-on, grasya o dugang mga pahinumdom amahan para mas makatuman mi Ginoo sa imong kabubuton ug amog yung masunod Ginoo ang imong gustong mahitabo sa among mga kinabuhi. We need you Lord to guide, to bless, and to give wisdom sa imong ubos nga alagad. Sa ngalan ni Jesus gipangayon ako ang tanan. Amen. And amen. Again, maayong gabi sa atong tanan mga kaigsuunan. Welcome sa atong tulumanon. Daily dose of God's Word. Another night nga ato ang kita mag-uban alang sa pagtuon sa pulong sa atong buhi nga Dios. So mga kaigsuunan ato makita karon ang writings ni Prophet Micah. In our devotional sa daily bread nga itong gikuhaan itong text, it is entitled Justice and Jesus. Justice and Jesus. Natong tanawon karon mga kaigsuunan ang nahitabo ni ining panahon na. So maybe some of you are not that familiar kang Prophet Micah. Si Prophet Micah mga kaigsuunan was a prophet nga contemporary ni Isaiah. Do magulang lang siya gamay kang Isaiah mga kaigsuunan. Kay naabdan pa ni Micah si Jotham, si Ahaz, and si gitawag nga Isaiah ang iyang naabdan is si Hezekiah. Now ato makita mga kaigsuunan but contemporary sila. So nagkailhanay pa ni sila more likely, and both of them are prophets of Judah, south of Israel, and in the northern kingdom at this time ang propeta kay si Hosea. So kani sila mga kaigsunan, they are contemporary. So siguro magkailhanay ni sila anang panahon na when they were giving prophecies ngadto sa people of God mga kaigsunan. Now, the situation in the time of Micah mga kaigsunan is dili basta-basta. Lain ang ilahang sitwasyon mga kaigsuunan. Grabe ang injustice. Ang mga dato nagasamot og kadato kay ang ilang ginabuhat nagaminaro sila sa ilang mga timbangan, nagaminaro sila sa ilahang mga negosyo. So abi ninyo karon lang na tong panahon ang naay nagminarog timbangan nagyapon mga kaigsuunan in the old time. So nothing is new under the sun. Ato makit-an in the book of Micah mga kaigsuunan inana ang gakahitabo. Ang mga pobre ni samot og kapobre, grabe ang extortion, bribery. So money is justice at this time. Kung wala kay kwarta, walay hustisya. Because people wanted to hear money than the truth. And their mouth or truth is determined by money at this time. And ato makita mga kaigsunan sa kagustuhan nga magpadato sa mga tao, they are trying to get wealth even to the expense of hurting other people. So muna ang kakahitabo sa panahon ni Prophet Micah mga kaigsuunan. And ato makitaan that there is curses, woes, mga kasakit nga gihampak ang Ginoo because of their situation. And karon mga kaigsuunan, ang mga katawhan galikramo sila. Ngano maning gakahitabo ni? And ato makita mga kaigsuunan that if people are suffering, and most of the time even Christians nga dunay mga pagsulay pagantos, they are always ready to blame everything to God. Ug mao na ang gakahitabo sa mga katawhan at the time of the prophet Micah mga kaigsuunan. So they are having these sufferings, they are having these hardships, tribulations silang kinabuhi, and they are blaming God. And now mga kaigsuunan, ang prophecy ni Prophet Micah, ato makita that it is trying to address the questions of the people. Because we need to understand the past in order for us to know what is the meaning of the present. Because the present nga mga pag-antos
the suffering of the present is often the consequence of wrong decisions, wrong choices, and sins in the past. And ato makita mga kaigsunan, while we study the past, in order to understand the present, we can now anticipate what will happen in the future because kabalumanta sa atong ginabuhat in the present. And what I am always telling the people, that your decisions today, as a consequence, will determine the future. Munang giingon sa Galatians chapter 6 mga kaigsunan, kung unsa ang imong gitanom, maupod ang imong anihon, kay dili nimo mailad ang Ginoo. God is not mocked. What a man soweth, he will also reap. Na ato makita mga kaigsunan nga karon mao ni karon sa verse 6, chapter 6 rather, ato makita ang case sa Ginoo against the people of God. Likramo mo anang Ginoo. So murag ako ang gibasa ganina mga kaigsuonan, balik-balik ang kaning chapter 6. Murag nangurog akong unod kadyot. Ngano man kay sa tono sa istorya sa Ginoo, murag sad nangwinta ang Ginoo. And there is irony mga kaigsuonan. You see, nice sarcasm, irony na atong makita sa tono sa istorya sa Ginoo diri karon, and we will try to look at that closer karong taod-taod. So first of all, atong makita ang hustisya sa Ginoo. Dili porket Ginoo siya, dili porket siya ang Dios, iya na tanan istorya, He will always give chance the people to talk to Him, to answer to Him, to make their case mga kaigsunan. Now, verse 1, let me read it to you again para atong makita. The Bible says, "Hear ye now what the Lord saith, arise, contend thou before the mountains, and let the hills hear thy voice." So mga kaigsuonan, ingon pang Ginoo kung imong tanawon, the witness is the mountains and the hills, meaning those hills and the mountains that was always there from the very beginning, naana din ha, from the very beginning mga kaigsuonan, they are witness. Sila ang naka-witness kung unsa ang kinaiyahan, unsa ang gitawag nga mga binuhatan sa mga katawhan mga kaigsuonan. And God is saying, now, let the mountains be your witness. Let the hills be your witness. Now, contend thou to me. Give your case. You see, isulti sa ako kung unsa ang inyong likramo. And ato makita mga kaigsuonan that God want them to build their case mga kaigsuonan. Gusto sa Ginoo nga ilahang ipagawa sa Ginoo ang ilang likramo. Ang ilang mga mulo, mga kaigsuonan, and we see the justice of God. You see, sometimes mga kaigsuonan, ang tao, they will use authority to silence other people. And sometimes, ang authority mga kaigsuonan can blind you from your own mistake. Kay dili porket you have authority over someone, dili porket kita ang pastor, dili porket ikaw ang amo, dili porket ikaw ang mas taas o ranggo, ikaw na ang tama, perminti mga kaigsuonan. And even God is always right. Look at this. Even ang Diyos gani, nga tama siya kanunay, He gave the people chance to build their case against Him. So sige, istorya ninyo, build your case. State your case. Ana pang Ginoo sa ilaha, contend with me. Bring your witness. Bring kung kinsa ang imuhang madala para ang imong evidences against me. And at the same time, when you state your case before God, do not expect that God will not state His case against you. Tungod kay ang the people always state their case to God. Ilamang gibaso lang Ginoo mga kaigsuonan sa ilang mga present tribulation, present nila nga mga kasakit. No, ang Ginoo pod nitubag pod sa iyan. Look at this mga kaigsuonan, verse 2. Hear ye, O mountains, the Lord's controversy, and His strong foundation of the earth. For the Lord hath a controversy with His people, and He will plead with Israel. Now, mga kaigsuonan, God will state His case. God will state His case before His people. His controversy with Israel. Now, tanawa mga kaigsuonan, grabe kayang irony. Tanawa ni mo ang verse 3. Look at this. O my people, first, na ay duha ka pangutana ang Ginoo.
O my people, what have I done to thee? Unsa man ang akong nabuhat sa inyo? In other words, unsa man ang akong sala? Pananglitan bitaw og nay mag-away mga kaigsuonan, unya paghuman grabing pagdaog-daog sa imuha, unya maingon ning ka nga unsa man akong nabuhat nga mali, unsa man akong sala nganong gideserve man ako ni nga imo ning buhaton sa ako. And mga kaigsuonan, the same words were asked by our God to His people before. And you know, every time you sin against God, God is asking you, unsa man akong gibuhat bato kanimo, why do I deserve to be treated like this? And look at the world today mga kaigsunan, the world forgot God. The world forget God, the world sin, and ato makita mga kaigsunan that the people love pleasures more than lovers of God. Mas pilion sa mga tao ang kalipay, pag-enjoy-enjoy, labaw sa pagsimba o paghigugmas Ginoo mga kaigsunan. And God is saying, what have I done to thee? Unsa akong nabuhat? Why do I deserve to be treated like this? Sumunod pangutana sa Ginoo mga kaigsunan, and there is no answer. There is no answer. If that question will be asked to you by God, wa kay katubag mga kaigsunan. Kay wa man gyud nabuhat nga daotan ang Ginoo to deserve our sinful activity mga kaigsunan. And the second question, the Bible says, and wherein have I wearied thee? Nganong gikapuy man mo sa ako? Nganong giluyahan man mo nako? Unsa may hinungdan nganong gikapuy na mog pangalagad nako? Unsa may hinungdan nganong gikapuy na mog tuman sa akong sugo? Unsa may hinungdan nganong gikapuy na mog gisumhan namo og duol sa ko? Why, wherein have I wearied thee? Unsa may hinungdan? Unsa akong nabuhat? Why you are wearied in your service? Di ba mga kaigsunan, usahay ang tao kapuyon magsimba. Daghag rason nganong dili mo alagad sa Ginoo. And ato makita mga kaigsunan nga kanang bitong panahon bitaw nga you just don't want to go to church and worship God. You just don't want to kneel down and pray. You just don't want to read the Bible because you are tired, because of something mga kaigsunan. Maingon ang Ginoo, unsa may ako nabuhat nganong ikapuy man kanako? And again, that question walay tubag mga kaigsunan. If that question will be asked to me karon, I cannot answer. What I can do is to bow down my head and admit, Lord, I am the wrong. I have sinned, Lord, forgive me. You see? And tanawa na to padayon mga kaigsuonan. Tanawa ang irony sa maong bersikulo. Ingon pang Ginoo, testify against me, isulti sa ako. Isulti sa ako kung unsa akong sala. Isulti sa ako akong sayop anang Ginoo. Now, tanawa ang verse 4. Irony. Sarcasm. I cannot explain. Tanawa. For I brought thee up out of the land of Egypt, and redeemed thee out of the house of servants. And I sent before thee Moses and Aaron and Miriam. Look at that mga kaigsunan. Mura bitaw niya na ang Ginoo, ang ako ragyong sala sa inyo ha, kay giluwas ta mo. I have brought thee out of the land of Egypt. Ang ako ragyong sala sa inyo ha, giredeem ta mo. So mga kaigsuonan, the only crime of God is His kindness to His people. The only crime of God is His kindness, His love, His grace, His redemption, His salvation na gihatag sa mga katawhan mga kaigsuonan. And we know that is not a crime. And you know, human nature mga kaigsuonan, kabalo ka ang human nature. Ang tao hinuon nga, sa ato abitaw, ang tao nga maoy tinuod nagpangga nato ato nang gakalagutan. Ang tao nga tinuod day concern sa imuha, imo nang gakasukan, di kaganahan. Tanawa ra gud ning mga anak sa tong panahon karon. Children in our time today, gipangga kaayo sa ilang mga ginikanan, giprovidean sa ilang mga gikinahanglan. Unya pagaman gitambagan para dili mapariwara ang kinabuhi, pero masuko tambagan, gikasukan, gidumtan ang ginikanan kay nganong gitambagan. You see? That is human nature mga kaigsunan. Those people who truly have concern and love to us, it turns out that people hate them. Mabitaw na nga daghang tao nga nasuko sa ilang mga pastor karon. Because pastors must talk to people. You see, must guide them. And people just don't want guidance. People just don't want to be talked
about their problems and about their sins, mga kaigsunan. Nato makita if we try to talk about it, makita nimo ang mga katawhan, they just don't want to listen. They just want the time to be over and mahuman na ang istorya. You see, and it turns out that you will be hated. That's human nature. And tanawon nimo mga kaigsunan, the only crime of God against His people is love, redemption, and salvation, mercy, grace to them. Yan unsang nahitabo, they hated God. Diba? Mura bitaw kung imuhang i-translate sa ato ang pinulungan karon, mura gaana ang Ginoo ba? Unsa may akong sayop nga nabuhat? Unsa man ako ang sala nganong gikapuy man mo sa ako Sayop ba nga gihigugma ta mo? Sayop ba nga giluwas ta mo? Sayop ba nga gitagaan ta mo grasya? Sayop ba nga gihunong nako ang inyong mga pag-anto sa Egypt? Gikuha ta mo didto, gitagaan ta mo giyuta nga di na mo magtukod, di na mo magtanom kay flowing with milk and honey. Sayop ba na? Mura bitaw. Murag nangwinta ang Ginoo ba? Murag gid ako mabutang sa akong utok. Murag nangwinta ang Ginoo bitaw nga ako mang gibuhat ang tanan nganong inana man mo murag inana bitaw. Nga to makita mga kaigsunan, there's no answer. Why matubag? Ang tanaw nimo ang verse 5, O my people, remember now what Balak king of Moab consulted, and what Balaam the son of Beor answered him from Shechem unto Gilgal, that ye may know the righteousness of the Lord. So there were people. See? Remember ninyo si Balak o si Balaam mga kaigsunan. Si Balak was the king of Moab, and gihire niya si prophet Balaam to curse Israel. And what happened? God turned the curse into blessing. He will not allow anybody to touch His people. He protected His people, mga kaigsunan. Gihigugman niya ang mga katawhan niya, iyang giprotektaran, iyang gilikay sa mga dili maayong butang. And what did the Israel do in return? They have rebelled against God. Nirebildi sila sa Ginoo, mga kaigsuunan. So what? Ato makitaan kung unsa. What is the crime? Not of God, but of the people. Ingratitude. That's the crime of God's people. Ingratitude. Dili mapinasalamaton mga kaigsuunan. They were not thankful of God's goodness to them. Instead, they used God's goodness to hate, and to sin, and to do bad things to other people. Now karon, tanawon mo ang flow sa storya. Ang mga katawhan, mga kaigsunan, na konsensya sila. They have grown concern, conscience. Na konsensya sila. Tanawa ang ilang storya. Verse 6, mga kaigsunan, look at this. Wherewith shall I come before the Lord? Unsaon ako pagduol sa Ginoo? Ginoo, kung mauman day na Ginoo, kung mauman na akong sala, Ginoong Dios, grabe, di gid ko mapinasalamaton. Verse 6, wherewith shall I come before the Lord? Unsaon ako pagduol balik sa Ginoo? Unsaon ako pagkuha ang favor sa Ginoo? And bow myself before the high God. Shall I come before Him with burnt offering? With calves of a year old? How to make it right? Kinahanglan ba ko magdala burnt offering? Ana sila. Kinahanglan ba ko magdala og calves para ako ang ihalad sa Ginoo? Magdala kog baka, mga halad. Now ang verse 7. Will the Lord be pleased with thousands of rams? Nilibo nga mga ram, mga kaigsunan, or with 10,000 rivers of oil? Shall I give my firstborn for my transgression? Akong anak, ako ba nang ihatag sa Dios? Nato makitaan mga kaigsunan, ingon pa niya, for my transgression, the fruit of my body, for the sin of my soul. You see, yun na ato makita mga kaigsunan, in the time of Ahaz, Jotham, naga-develop diri ang itawag nga children offering. Ang mga katawhan kaniadto, ilang ginahalad ang ilang kaugalingong mga anak, mga kaigsuunan sa ilang Diyos-Diyos. And ato makita that in the modern archaeology, ang mga altars of pagan at the time, nakalutan sa mga archaeologists, daghan kaayog mga bukog sa mga bata didto sa ilalom sa altar, mga kaigsuunan sa mga pagans. You see, because they are offering even their children to their false god. Munang naingon ang mga Israelites karon, amo bang ihalad ang among kaugalingong mga anak?
Ginoo, para lang malipay ka, para lang mapasaylo minimo, ana sila. And Abraham was ready to do it. In the case of Isaac, kay andam na niyang ihalad si Isaac, mga kaigsuonan, sa Ginoo. But at the last hour, God told him not to do so, because God is not pleased with it. Though God tried Abraham para mabawaan niya, masukod niya ang faithfulness ni Abraham, mga kaigsuonan, pero ato makita, God don't want that offering. You see, gipakita sa Ginoo nga dili sa nanginahanglan. And now in our text it is showed nga dili na maong gikinahanglan sa Ginoo, but mga kaigsuonan, tanawa ang response sa mga katawhan. They think that they can buy God. They think that they can buy God. Ilang huna-huna, mga kaigsuonan, God has His price. Tanawa gud karon sa tong modern time, mga kaigs pananglitan, ikaw karon na kay asawa or na kay bana, nag-away mo sa imong asawa, unya di na ganahan imong asawa tingog sa imuha. So unsa man ang buhaton sa bana? Ay, ang bana paitan og bulak ba kang asawa ron, paitan bag pagkaon, paitan bag Jollibee para lagi ba please. And sometimes, most of the time, it will fix the problem. No, ato makita, mga kaigsuonan, not with God. God has no price. Walay presyo ang Ginoo, because people think that if they have offered something to God, ilang ihatag ang unsa, ilang mapalit sa Ginoo, mga kaigsuonan, then God will be pleased. Of course not. God has no price. You cannot buy God, mga kaigsuonan. Mawitaw na yung mga tao, ako sahay nga moingon nga maghalad lang ko simbahan para mapasaylo ko sa Ginoo. No, of course not. You cannot be forgiven through your offering. Your offering is your obedience to God and your appreciation and your love to God, mga kaigsuonan. But it is not a way for you to be forgiven. We must put that in our mind, mga kaigsuonan. Kung maghalad ka, mag-offering ka, mag-tithes ka, it is your obedience to God. It is your love to God. It is your trust sa Ginoo, mga kaigsuonan. Trusting, giving, trusting that He will provide. But when it comes to forgiveness, getting right with God, giving is not the trick, mga kaigsuonan. Why? Because, remember this, it is always easier to give money to God than to offer your life. You see, again, it is always easier to give your money to God than to offer your life. But mga kaigsuonan, remember this, God wants you, not yours. You see? So ato makita, gipakita gid sa Ginoo nga dili katong ilang mga religion, ang ilang mga halad ang gikinahanglan sa Ginoo for them to be right with God. Verse 8 giklaro sa Ginoo, how can you be right with God, mga kaigsuonan? You cannot buy God. Walay presyo ang Ginoo. Now, verse 8, mo niyang gipangita sa Ginoo, He hath shewed thee, O man. Now, He hath shewed thee, O man. It's not a new thing. Dugay na ning gipakita sa Ginoo sa ilaha, but they must be reminded. He hath shewed thee, O man, what is good, unsay maayo, and what that the Lord require of thee, but to do justly, and to love mercy, and to walk humbly with thy God. So muna yung require sa Ginoo, mga kaigsuonan, to do justly. Be just before man. Undangin na ninyo ang inyong ingon pa, diba? Kung tanaw ni mga kaigsuonan, ang Book of Micah, we will read some verses mamaya. Nga ilang mga timbangan, false ang ilang timbangan, ang mga dato, grabe kaayo mangilad sa mga pobre. Unya, ang ilang mga baba, mga kaigsuonan, di nakabalo musulti tinuod. Inana ang description sa Bible sa mga katawhan. And God told them, do justly, pagbago na mo, repent. Do justly. And love mercy. Wala may mga kaluoy ang mga tao diri. Bisan pa og kaldero na lang nabilin, kuwaon pa gyud bisan baguan ay sulod. Inana ka mga way ayo, mga kaigsuonan. So, love mercy and walk humbly with God. And the problem, mga kaigsuonan, with humbleness for us people, when we find the secret of how to be humble, we become proud of it. Very, very hard. Now, ato makita, mga kaigsuonan, it's what the Lord requires. Anawin mo ang 1 Samuel 15:22, familiar verse, but allow me to read it to you, mga kaigsuonan. 1 Samuel chapter 15 sa verse 22, unsa man ang giingon ni Samuel, mga kaigsuonan, kang Saul. The Bible says, and Samuel said,
hath the Lord as great delight in burnt offering and sacrifices as in obeying the voice of the Lord? Behold, to obey is better than sacrifice, and to hearken than the fat of rams. Obedience ang gipangita sa Ginoo, mga kaigsunan. Because God, yes, it is useful for you to offer or give something to God, but God wants you to offer your life more. Again, it is easier to offer something than to offer your life to God. It's always harder to offer your life. And that is what God requires, obedience, mga kaigsunan. In the book of Hosea chapter 6 verse 6, mga kaigsunan, abrihin ninyo ang inyong mga Bible. Hosea chapter 6 verse 6, contemporary man ni sila ni Micah, sa north po ni si Hosea, na siya nabod sa similar message. Verse 6, for I desire mercy, yun pang Ginoo, I desire mercy and not sacrifice, and the knowledge of God more than burnt offering. You need to know God more and be merciful. You see? No, ato makita, mga kaigsunan, nga mo na ang gipangita sa Ginoo. But karon, kung tanawon nimo ang Micah chapter 6, kung siguro mahimo kang frustrated, stressed, kay walay happy ending. Tanawon nimo ang mga prophets, mga kaigsunan, walay happy ending. It ends, every prophets, minor prophets o major prophets, remember this, dili siya minor tungod kay dili siya importante, minor siya kay mubo lang, major siya kay taas siya. So remember ha, major and minor has nothing to do with importance. It has something to do with length. Minor prophet ngano kay mubo, major prophet ngano kay taas. So, I hope nga imo nang ibutang sa imong unahuna kay tagang mga tao nagunahuna ang minor prophet ramana. No, minor prophet importante kay na mubo mo nang minor. You see now, going back, all of the prophets, the last part, basahin niyo ang last part. Nagid duha ka book note. Number 1 is kanang mercy, meaning invitation for mercy. Repent na mo kay pasayloon mo sa Ginoo, balik na mo kay pasayloon mo sa Ginoo, and judgment. Kung di gid mo balik, hukman mo. So wala happy ending. It was just an invitation without response, mga kaigsunan. And if you would read the prophets, mga kaigsunan, those invitation was proven nga wala nila gidawat, ilang gi-reject ang invitation of mercy sa Ginoo. So ato makita no nga walay happy ending ang mga prophets. Ma-frustrated ka. Pero igsuon, salamat ta. Because the New Testament came. The New Testament came. And there we found our hope. Natanawa, mga kaigsunan, kaning gitawag do justly, love mercy, and walk humbly. These 3 things, mo ni siya ang summary tanan nga gustos Ginoo sa mahitabo sa tong kinabuhi. But remember this, kinsa man sa ato karon ang igo nga makatuman niini. Who among us is adequate to fulfill all this perfectly? Wala. Wala, mga kaigsunan. Well, in fact, kung basahon mo padayon, grabe sakit dughan, basahon mo padayon, verse 9 pa yung verse 16. Kaya nga naman, tanawa, basahon ako sa inyo, explain ako gamay. Mangulan ako gamay nga time. Verse 9, the Lord's voice crieth unto the city, and the man of wisdom shall see thy name. Hear ye the rod, and who hath appointed it? Paminaw mo, mga manggialam mo na ng Ginoo. Verse 10, are there yet the treasure of wickedness in the house of the wicked? Nawara. Treasure of wickedness meaning na napaghihapon ang mga kwarta, mga treasure nga nakuha sa mga dautan, pinagi silang pagpangilan. And the scant measure that is abominable, the scant measure, mali nga timbangan. You see, nga gikalikot-gutan sa Ginoo, mga mangingilan. Shall I count them pure with the wicked balances? Ingon pang Ginoo, isipon ba nako nga matarong kadtong mga tao nga ang ilang mga balances, ilang mga timbangan wicked? Gipang ilad nila ang mga katawan. You see? Nakadumdum ko sa una na namaligyag durian ba? Sa Valencia, Bukidnon. Namaligyag durian. Unya, gitimbang niya ang durian. Tingala siya, unsa man ning kuan nga bugat man kayo. Pagtimbang, pwede yung bugata. Nagamay kayo. Kabalo ka, unsay gibuhat sa tao,
gikuha niya ang iyang 1 ka kilo nga kuan, 1 ka kilo nga sugar, isa man ka kilo, gitimbang niya, tingala siya ang iyang 1 kilo sobra. You see? Tanaw ko tong di magito mangilad ang 1 kilo nga sugar. Isa man gito ka kilo. Pagtimbang na timbangan sobra. Ato nakitang sakpan. No ato makita mga kaigsuonan. Nagikaligut-gutan na sa Ginoo. Si God hate that. And with a bag of deceitful weights. Verse 12, look at this. For the rich men thereof are full of violence, and the inhabitants thereof have spoken lies, and their tongues is deceitful in their mouth. You see, they can no longer say the truth. Their tongues are deceitful. Ngun bang pulong sa Ginoo. Muna ang saad sa Ginoo, verse 13, therefore also will I make thee sick in smiting thee. Magsakit mo, anak ng Ginoo, in making thee desolate because of thy sins. You see, ang mga mangingilad, yun, digid na masinsyo, mga kaisunan. You see, kanang mga mangingilad, ay, soon, mangita, pamagi ang Ginoo, nga mabuslot, naay buslot ang imuhang panalangin, digid na mudaghan, og mudaghan manggalin na, it will cause you trouble, it will cause you pain in the future. Thou shalt eat, but not satisfied. And thy casting down shall be in the midst of thee, and thou shalt take hold, and shalt thou deliver, and that which thou deliver, the rest I will give up to the sword. Thou shalt sow, but thou shalt not reap. Inana, tunglo. Magtanom ka, di ka makaani. You see, ingon pang Ginoo, yun pa niya, nga, magsakit, ay naitunglo ang Ginoo. The very reason why sa ilang, the very prophet, sa ilang pagpangilad, gibuslutan sa Ginoo. You see? So, unsa man ang verse 9, tanawin mo ang verse 8 ba? Ang verse 8, pick na kayo, gwapo na kayo pagka-istorya mo, ning require sa Ginoo. Pero ang verse 9, paingon sa verse 16, gipakita sa Ginoo ang sala. Tanawang argumento. Anang Ginoo, matuman ka ninyo ning tulo, to do justly, to love mercy, and to ikatulo, to walk humbly. Matuman gani ninyo nga ang pinakauna gani nga do justly, dili man gani ninyo mahimo. Mo nang argumento karon. So the argument of God, unsaon ninyo pagtuman nining tulo nga ang pinakauna nga do justly, di man gani ninyo natuman, because the very next verse gilista sa Ginoo ang mga unjust things nga ilang binuhatan. And if we will be honest, mga kaigsuonan, we cannot fulfill all these three. Maybe you can be just, but sometimes ang imong kaluoy, pinili ra imong gikaluyan. Kato mga tao nga murag mga bangot o mga naong, di nimo kaluyan, maglagot ka. Imong parinti, imong kaluyan. Something like that. You see? Ang imong kaaway, di nimo kaluyan. And to walk humbly. Grabe kalisod, mga kaigsuonan. To be humble before God. Very, 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 very hard. Because people by nature is full of pride. And sometimes, wata kabalo na garbuso na dayta mga kaigsuonan. Now, karon ang pangutana karon, unsaon ta manay pagtuman nga lisod bang kaayo nga mao man nag-require sa Ginoo. We praise and thank the Lord. The New Testament came and there is Jesus. Dili man ta ang sugo gani sa Ginoo, isugo niya sa tuwa kung makaya natong tuman. Pero kabalo man ang Ginoo nga di nato ni makayag tuman, gitagaan ta niyag tabang, gipadala niya iyang bugtong gipakatawo nga anak si Jesus Christ to fulfill all the law for us to be. And Christ, mga kaigsuonan, do justly in all of his life. Christ was merciful in all of his life, and Christ walked humbly in all of his life. He fulfilled the law. And if we put our faith in the Lord Jesus Christ, that righteousness will be imputed unto us. And the Holy Spirit, mga kaigsunan, nga nagpuyo sa atoa, the righteousness that is imputed to us, we will be able to live according to it by the power of the Spirit nga nagpuyo sa atoa, mga kaigsunan. Mauna, kita nga mga Kristohanon, we can now do justly, love mercy, and walk humbly, not because we are good, not because we are obedient, but because of the help and grace of God nga gibutang sa ato ang mga kaigsunan. You see, it doesn't mean nga by faith, di na ka mag-walk humbly, mag-do justly, and mag-love mercy. No.
the very reason why we put our faith in the Lord Jesus Christ, we will be able to do it. I hope it's clear because we are saved mga kaigsunan because we are God's workmanship and we can do the good works that God ordained nga atong mabuhat mga kaigsunan. So igsuon atong makita nga ang mensahe karon nagpakita nga ang justice di ay ang katong gi-require sa Ginoo dili nato kaya ma-fulfill. And justice and mercy can only be reconciled or can only be upheld both of them in Jesus Christ. There is mercy in Jesus. Why? He died for you and paid for your sin. There is justice in Jesus. Why? Because He was the one who paid and suffered for your sins. You see? So meaning mga kaigsuonan, justice and mercy is fulfilled in Jesus. Mercy because through Him you are saved. Justice because through Him, He died for your sins. Your sins are paid through Him. So igsuon, walay happy ending dito sa tuwang gibasa sa tuwang text. And that's the reason why there is New Testament. And in Christ there is happy ending. Sa paman nimong gilanganan, ibutang nimong pagtuog, pagsalig kang Ginoong Hesus because only Him, through only Jesus, ang ma-fulfill nimong tanan ug makaangkon kag kaluwasan. Unsa kung angay buhaton pastor pag hinulusol na sa imong mga sala? Pangayog pasaylo sa Ginoo ug ibutang imong bugtong pagsalig, tibuok pagsalig pagtuo kang Kristo Jesus. Tawag sa Lord, save me, I repent of my sin. Luwasa in taon ko Ginoo ug luwason kaniya. Ibutang imong pagsalig, hangyo ang Ginoo Lord, baguha ko Ginoo. I cannot change myself. You only can change me. Save me. I receive you as my Lord and Savior and He will save you tonight. Usa ka awit alang kanimo igsoon. Ang nakadungog magtugan gayon sa Dios nun nga pulong alang sa tanan. Malipayong pulong imantala na ang tanan makadon. Kinsang buot imantala sa bisan diin dapit ang Diyos natong Ama nagatawag ang tanan makadon. Imo siyang duolon sa madali pultahang binuksan sumulod ka na. Bugtong buhing dalan mao si Jesus ang tanan makadon. Kinsang buot imantala sa bisan diin dapit ang Diyos natong Ama nagatawag ang tanan makadon. Amen. Salamat sa mga pag-awit. And bilis time, mag-ampo ta. Diyos Amahan, dalaygon ka ning taknas kagabihon. Salamat Lord sa hustisya nga imong gihatag Ginong Dios that sins will be punished. But Lord, at the same time you have given mercy. You send the Lord Jesus Christ to be punished in our place, to suffer in our place, Lord, that we could be saved and be redeemed. Lord, truly, Ginoo, you have done everything good. You have showed your mercy, your love, your grace to us. And what we have done in return is to sin against you and disobedience. Lord, allow the Spirit to guide us. Help us obey your voice, obey your will, obey your command sa mga kinabuhi, Ginong Dios. And save us through the Lord Jesus Christ, Ginong Dios. And change our heart, Ginoo. Kasing-kasing nga mo higugma mo pangga kanimo. Change our spirit that would always obey you, Ginong Dios. Salamat sa imong kaayo, salamat Ginong Dios sa kanunay. Paghatag ka na mo kaligon, hatag ka na mo kalipay sa pagpangalagad, Ginong Dios. Bless this Bible study every night.
nga may mong maglambo pagiginong Dios. Gather more people with us. In Jesus' precious name, gipangayon na ko ang tanan. Amen and amen. Salamat og maayong gabi sa atong tanan.